back to Submarine Channel. In today's episode, we are here in the MWO showroom to send off 47 of our kababayan repatriates. Yes guys, nasa 45 pong adults and 2 minors ang mga kababayan nating uuwi today. Nitong mga nagdaang linggo, may nangyayari ng repatriation ang ating embahada, MWO at OWA. Pero mangilan-ngilan lamang ang mga napauwi gawa ng pahirapan ng pagkuha ng available seats sa natatanging airline company na bumabiyahe ngayon dito sa paliparan ng Beirut. And by far, ito na ang pinakamarami ng mga uuwi nating mga kababayan mula dito sa Lebanon mula nang nagsimula ang voluntary repatriation nitong nagdaang taon 2023 buwan ng Oktubre. Matatanda ang 2 weeks ago ay sunod-sunod ang pambobomba sa southern suburbs of Beirut, particular ang lugar ng Dahiye at mga karatig nito na nitong huli ay umabot na nga sa Beirut capital. Habang patuloy pa din ang bakbakan ng magkabilang panig sa south border ng bansa. Kaya pinag-uutos na ng ating Pangulo na gawin ang lahat whatever means necessary upang mailabas ng Lebanon ang mga kababayan nating nais nang umuwi upang hindi maipit sa gulo. Bagamat outgoing na ang ating MWO Labor Attaché Attorney Alejandro Patain, masigasig at puno pa din ng paalala ang naging pag-send off sa mga uuwi ngayon at kakitaan ng kasiyahan sa patuloy na pagtugon ng ating mga kababayang repatriates sa kanilang walang sawang panawagan na umuwi na ng ating bansa habang bukas pa ang paliparan dito. Muli namang ibinida ang panimulang tulong na ginawa ng paraan ng ating gobyerno na mapunduhan upang may panimula sa panibagong yugto ng kanilang buhay sa Pilipinas. Ang tulong na ito ay kinuha sa ibang mga pondo ng gobyerno na dapat sana ay may ilagay sa mga ating mga pangangailangan. Ano bang pangangailangan natin sa ating bansa? O kasi prioridad natin, edukasyon. Tapos sa nangyayari ngayon sa ating mga karagatan ay kailangan din natin palakasin ng ating depensa. Pero ganun pa man ay naghanap ng paraan ang ating pamahalaan para mabigyan kayo ng konting tulong at makapagkaroon kayo ng oportunidad na makapag-umpisa uli pagdating ninyo sa Pilipinas. So, dito may konting tulong na ibibigay kami, pero pagdating nyo doon sa Pilipinas ay mayroon ding tulong na ibibigay ang iba't ibang kinatawan ng mga iba't ibang departamento sa ating gobyerno. Nandyan ang Migrant Workers Office, nandyan ang OWA, nandyan din ang DSWD. Pero syempre, nasa sa inyo na yan para dagdagan. Hindi naman lahat ng pangangailangan ninyo ay may bibigay ng ating pamahalaan. Sa pagsisimula nitong voluntary repatriation, ang ating outgoing MWO Labor Attaché ay leading by example. Trinabaho at ibinuhos ang lahat ng kanyang nalalaman in terms of public service. Kaya naman ang pagtaas ng bilang ng mga napauwi nating mga kababayan ay dahil sa kanyang with authority na panghihikayat sa mga kababayan natin dito sa Lebanon na umuwi na. Have a safe travel, MWO Labor Attaché Attorney Alejandro Patain, and thank you for your service. Tapos mamaya po yung mga documents ninyo, yung passport, ikama, nasa isang folder po yun, nasa isang brown envelope. Later po, ibibigay po yun sa inyo pagdating sa airport. Kasi kung dito po, tapos mamaya maghanapan po kayo sa airport, baka po hindi pa kayo makasakay. So dun po sa airport yun ibibigay sa inyo, okay? So andun po yung copy ng ticket ninyo, yung e-travel ninyo, yung passport, ikama, andun po sa envelope na yun. Ang programa po ng voluntary repatriation ay 1 taon na po. Bakit ngayon po kayo nagdesisyon na magpalista na at gusto na umuwi? Sa sitwasyon po ngayon dito po, kailangan ko pong i-save ang sarili ko at saka maharap ko po yung mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Ilang buwan po kayo nag-apply po or ilang araw po? Dali lang po, mga ano lang po, it's 2 weeks after I apply na ano po, dayon. Agad. Pero mayroon kayong papel po Oo, mayroon po ako. Every year po, nagre-renew ako ng ikama ko at saka yung passport ko dito po. Tatlong passport ko ako dito. Okay. So ano pong masasabi natin sa programang ito ng ating gobyerno? Marami pong salamat sa MWO sa tumutulong sa mga kapwa Pilipino nandito na nais pong umuwi at makasamang pamilya. Salamat. Maraming po salamat MWO at saka OWA po at saka Mr. President po at sa DSWD sa lahat po na tumutulong. Maraming salamat po. Una sa lahat ay gusto namin maging ligtas yung aming mga anak. Pangalawang dahilan ay para makahabol sa eskwelahan doon. Dahil estudyante sila rito, hindi sila tumuloy dahil nga sa kaguluhan, maaaring makaabot po sila doon. So, ano pong balak natin sa sitwasyon ngayon? Kayo ba ay susunod sa mga anak ninyo? Yes, definitely. Susunod kami.
naayos lang namin yung mga ilang mga bagay dito para sama-sama kami, of course, pamilya. So what is your message to your mom and dad who will be left behind and you guys are heading back to the Philippines? Thank you for giving us food, for blessing us, and till this day, now we're leaving, and because of them, we're finally, having another future. But aren't you worried that they are here and you guys are safe in the Philippines? I am worried, yes. I think about it every day, so I am worried. So do you want them to go back? I hope, I wish if they come, it's better. All of us. Nagpapasalamat po ako sa MWO. Maraming salamat po. Hindi nyo kami pinabayaan simula sa umpisa hanggang sa huli. Kahit po marami po nagbabash sa mga post na hindi po MWO. Isa po ako sa nagpapatunay na hindi po nila kami pinabayaan. Simula sa umpisa hanggang sa dulo po. Nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po sa MWO. Takot po ako, ma'am, sa war. Nag-apply po ako noong October 4. Kasi kumpleto naman po ako. Mayroon akong ikama, passport. Last year pa ako nag-apply, hindi kami pinayagan ng amo ko. Hindi pinayagan ng amo. Pinayagan po kayo ngayon? Oo, kasi malala na talaga kayo pumayag. So ano pong masasabi natin at pauwi na? Masaya, thank you! Laking pasasalamat ng ilang mga kababayan nating repatriates dahil bukod sa pabaon ng MWO, meron ding kapwa or kabayan agarang pagmamalasakit welfare assistance ang DFA na $200 sa mga nagrehistro at nag-qualify. Please note na inuna po sila dahil sila po ay pauwi na. At sa mga nandito pa na nagparehistro and qualified, standby po muna tayo sa kanilang email kung papaano, saan at kailan ang pamamahagi. Kaligtasan po nating lahat ang isinaalang-alang, kaya pakiabangan ang Philippine Embassy Lebanon FB page for more updates regarding this. So guys, after the short program after the airport na, kaya hina-hina nang isinakay sa 3 bus ng mga kababayan nating repatriates ang kanilang mga bagahe. At ilang hakbang na lamang ay masasabi na nating you guys are in a much safer place in our native land, the Philippines. Masasabi ko lang po, sir, medyo masaya na napasama na ako dito sa mga uuwi ngayon at napalista ka agad ng mabilis kasi meron naman akong hawak na dokumento kompleto. Mabilis ka agad ng action ng migrant workers at ng OWA, nagsama-sama sila para sa mabilisang pagpauwi sa mga Pilipino na iipit sa gulong ito. Kasi hindi na rin natin masabi ang mga mangyayari sa mga susunod na mga pagsabog dito. So maigi na yung nagpalista na tayo agad. Kaya kayo na mga hindi ba nagpapalista, palista na kayo para safe na tayo. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na mga pagpasabog nila. Huwag kayo mag-alala, mayroon naman binibigay ang gobyerno ng konting mapagsimula tayo sa makapagsimula. Doon, pag sa immigration tayo, sumala ang sa mamayang pagtripan. Kagaya noon, merong nakukulit na sumama yung immigration officer. At habang binabaybay po natin ang kahabaan ng downtown Beirut na siyang pinaka-safe at bagong rota papuntang airport, nakausap po natin ang ilang mga kababayan nating repatriates na residents ng MWO shelter. Kasi nag-shelter po kami. Dapat hindi kami mag-shelter kasi sabi nila daw, doon sa shelter, wala daw pagkain, pangit daw doon sa loob. Naku, ang sarap ng ulam namin doon, nakakitering pa kami doon. Aircon pa. Naka-aircon pa yung kwarto namin. Puro negative yung... Samantalang maganda naman. Dapat nga noon pa kami nag-shelter eh. Kasi natatakot din kami baka wala doon. Kaya nung pumunta kami doon, may dala kaming pagkain. Lahat ng nagdala kami kasi sabi namin baka wala pagkain nga doon sa loob, di ba? At least doon, kung naka-shelter na kami, safe na kami doon. So ano pong masasabi ngayon na makakauwi na po? Ilang hakbang na lang po at nasa Pilipinas na tayo. Thank you Lord talaga kasi makakauwi na kami. Tsaka thank you din sa OWA tsaka sa MWO kasi mabilis yung proseso. Lalo na sa mga kompleto yung papers. Bakit teary-eye po tayo, ma'am? Happy lang po. Happy talaga.
tears of joy po. Kapatid ko nandun pa po, sa 19 pa po yung alis niya. And we are finally here in Beirut Rafic Hariri International Airport. Mabilis dapat ang pagkilos para hindi makalikha ng traffic. Kanya-kanya nang kuha ng mga bagahe ang mga kababayan natin pagkababa ng bus. Well, mukhang nakinig sa orientation ang lahat dahil may kusa at maayos na nakapasok sa departure area. Di naman matawaran ang ginawang pag-alalay ng mga kawani ng OWA at MWO sa ating mga kababayang repatriates. Thank you po sa MWO at saka sa lahat po. Nag-apply ako September, 2nd week. And then they asked me if I want to travel na Monday, next week. Sabi ko hindi pa pwede kasi may pinag-usapan kami ng amo ko. Mabilis lang po talaga kung gugustuhin mo at kompleto yung papers mo. Basta may passport at kasama ka lang po. Masaya po. Wala nang kabang mararamdaman. Ilang taon po dito sa Lebanon? 18 years po, 18 years. Ilang weeks po nag-apply? 2 weeks lang, madali, napakadali po. Napakadali po ng proseso nila. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nag-assist sa amin. Bakas na ang excitement ng mga kababayan nating uuwi. Abot tenga ang ngiti dahil natakasan na ang posibleng panganib. Hindi nga naman biro ang mga pinagdadaanan ng ilan, lalo na yoong malapit sa war zone. At ngayon, sa isang pambihirang pagkakataon ay nandito ang ating Philippine Ambassador Raymond R. Balatbat joining the Migrant Workers Office headed by our new labor attaché Mr. Adam Musa at ng OWA. Maging ang mga heads ng MWO at OWA na mga bisita to personally send off our kababayan repatriates. Sanib puwersa na nga ang ginagawang pagpapauwi sa atin dito sa Lebanon. Kaya naman para masigurong may masakyang eroplano ang mga nagnanais na umuwi, may inorganisa na chartered flight ang ating embahada. Yeah, may naayos na chartered flight na. Hopefully within the next few days, ma-finalize na yung schedule. Tapos, ikakasa na yung chartered flight. So we are still urging po our citizens dito na umuwi na po talaga? Yeah. Pero, as you can see, parang may resistance pa rin eh. Ayaw pa rin umuwi. So, we're just hoping na marami mo pa rin ang uuwi, sir. Yeah, we're hoping na sa chartered flight, maraming kasi sayang naman po yung seats ng charter. Magcha-charter ka, 300 seats tapos pero I'm pretty confident na mapupuno natin yung flight na yun, yung chartered flight. Guys, puno po ng kumpiyansa ang ating Philippine Ambassador na mapupuno ang nasabing chartered flight. Ang atin pong pagtugon ng siyang malaking factor upang magkaroon ng saysay ang malasakit ng ating gobyerno na tayo ay makauwing ligtas. Kaya sa mga kababayan po natin na nais umuwi, huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito. Kung tayo po ay may mga amo, ang kanilang pagpayag ay kinailangan upang mapabilang sa next repatriates. Kung hindi naman pinayagan, tumawag muna sa MWO upang sila ang kakausap sa ating mga employers dahil ang maling hakbang ay maaaring ikapahamak natin. Samantalang sa mga matagal nang walang papel, malaking bagay po ang programang ito dahil sagot ng MWO ang pagbabayad ng inyong penalties. Kaya magpalista na po o pumunta na sa tanggapan ng Migrant Workers Office o ng OWA matapos mag-fill out sa repatriation form available sa FB page ng ating embahada. So, ilang weeks, months po kayo nag-apply ng 2 weeks lang. Ganun sila bilis umaksyon. At saka sa delay, yung sa mga nagbababa sa sabi sa shelter. Kasi ako 2 weeks sa shelter. Ay nako, grabe. Para kayong tawag doon, kain, tulog. Ang sarap ng pagkain. Nagpapasalamat po ako dahil po nakauwi na po ako. Salamat po sa MWO at saka. Ikaw, excited? Yes po. Thank you, Philippine Embassy here in Lebanon, MWO and OWA sa pagpapauwi po sa amin ng libre repatriation. Thank you po. Maraming salamat po sa MWO na naka-uwi po kami ng maayos at napakain ng maayos po. Maraming salamat po. Hindi niyo po kayo pinabayaan. Thank you. Ilang taon po dito sa FW? 1 year and 2 months po. Ilang weeks po tayo nag-apply sa voluntary repatriation po? 2 weeks.
2 weeks, mabilis. Yes, mabilis po. Kasi complete po ako requirement. At bago pa magkalimutan, atin pong inusisa ang ilan sa mga kababayan nating uuwi sa isyu ng kabilat-kanang pambabatikos dahil nababagalan sa proseso ng pagpapauwi. Sa mga nakausap po natin, mabilis po ang proseso kung may valid passport at may valid ikama. Ang naging problema lamang ay ang masakyan na eroplano. On the other hand, ang mga natatagalan po ay ang mga walang papel o undocumented nating mga kapwa OFWs dahil dumadaan ito sa prosesong legal to secure an exit clearance from the General Security. Diyan po natatagalan dahil it's case-to-case basis. Kung kabilang tayo sa huling nabanggit, huwag mabahala dahil ginagawa niya ng paraan upang mapabilis ang proseso para makauwi na sa lalong madaling panahon habang ang paliparan ng Beirut Rafiq Hariri International Airport ay bukas pa at nang makauwing ligtas ng mapanatag ang mga nag-aalalang pamilya sa Pilipinas. And nasa departure area na po tayo at kasalukuyan pong umuusad ang pila ng ating mga kababayang uuwi today. Napaka-excited na po nila. 47 po ito ngayon at we are hoping na marami pa po ang mag-avail ng voluntary repatriation po ng ating embahada, MWO at OWA. So ayan guys, matagumpay po natin naihatid ang ating mga kababayang 47 repatriates today and baka po sa sumunod na araw ay nasa Pilipinas na po sila. So patuloy pa rin po ang voluntary repatriation po, ang sanib-pahalos ng pagpapauwi ng ating embahada, OWA at ng Migrant Workers Office. Sa mga interesado po, mayroon po silang link sa kanila pong mga respective pages. Mag-repatriate na po kayo at magpalista na po. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.